So kung ito po ay parang condensed milk, malapot na ito kasi asukal ng laman ng dugo natin eh. Tapos, pag hinawakan mo, malagkit. Eh di syempre, pag malagkit, didikit yan sa ating ugat. Hindi lamang yun. Dahil malapot at malagkit ito, hindi na ito makadaloy paakyat dito sa ating utak. In fact, magiging dahilan yan para bumara-bara dito sa ating mga ugat. So, hyperglycemia, kung saan mataas ang ating sugar level sa dugo, is not a good situation that we're in. So, paano namin nalalaman kung hyper ka, normal ka, o hypo ka? May blood test po tayo. One of the more common blood tests na ginagawa po, yung fasting blood sugar. Yung huling kain mo ba sa gabi, alas 8 ng gabi? Tapos pwede kang uminom ng tubig mula alas 8 ng gabi, palagay mo na hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Pagdating ng alas 12, totally bawal ka ng uminom ng tubig, bawal ka ng kumain, matulog ka na. Kinabukasan, kung maaari, pagkagising mo, pagkabangon mo ng mga alas 6, alas 6:30, magmumug ka lamang, huwag kang magbe-breakfast, huwag kang iinom ng tubig, huwag kang iinom ng kahit na anong beverage, kahit kape, kahit wala pang asukal yan. You go straight doon sa laboratory at kukunan ka ng blood glucose. Ang tawag doon, FBS, o fasting blood sugar. Nandun ka sa laboratory ng alas 8 ng umaga, that means 8 hours kang nag-fasting. Gets niyo po? Doon sa 8 hours na nag-fasting ka ngayon, may level na tinitingnan tayo mga doktor. Dapat, ang level ng blood sugar mo, pumapalo lamang sa 90, 100, 110. Hindi ko matandaan yung Tagalog doon eh. 1 Gs. So 90, 100, 110, those are very good blood sugar level. Pag tumatapak ka sa 120, medyo duda-duda na tayo, baka borderline ka na. Pag ikaw tumapak ng 126 or 130, at ito ay nangyari ng higit sa 2 beses na magkaibang panahon, ay malamang meron ka ng hyperglycemia leading to diabetes. Okay.